Sa puntong ito, nagiging kapanipaniwala na naman po etong tinuran, etong binuking ni Ramon Tulfo tungkol nga sa BGC Boys. BGC Boys, yung tatlong yon. Nasangkot nga sa flood control scam. Abay, naalala ko tuloy yung si Munggaw na tinanggal sa pwesto ni PBBM dahil nga sa pagbawi ng kanyang suporta sa administrasyon ni PBBM. Yun pala, yung taong yun ay meron ding ambisyon. Umaasa din kay Sara Duterte, umaasa din na mapipwesto si Sara Duterte at mabibigyan siya ng mas mataas na posisyon. Grabe, no? Ganyan kalala ang sistema dito sa atin. To whom you know, hindi doon sa merit mo as who you are. Ito daw na mga na BGC Boys ay nakikipag-ugnayan na kay Sara Duterte. Yung kampo daw, yung mga abogado daw neto ay nakikipag-ugnayan na kay Sara Duterte. Sa puntong ito, dapat na rin managot, dapat na rin paimbestigahan si Sara Duterte sa mga ganitong klaseng kawalang hiyaan. Sa tingin ko, pantatraidor ito sa ating bansa. Yung wala ka pa nga sa pwesto, winawasak mo na yung credibility ng kung sino, ng mga kababayan natin, ng ating bansa sa ganitong sistema na pag ikaw ang napwesto, may palalayain ka, may makakaligtas sa batas. Ganyan po kalala. Kailangan daw ni Sara Duterte na manatili yung mga kaalyado nga sa Senado dahil magiging physical vote at kailangan sa impeachment case sa Senado sa mga darating na buwan. Sa susunod na buwan na ito, siguradong may magpa-file na naman ng impeachment case. At naandyan pa rin yan. So, ang malaking katanungan, talaga ba na magiging presidente si Sara Duterte? Paano kung hindi? So, yan sana ang tignang maigi na itong mga gustong makalusot sa batas, katulad nga na itong BGC Boys. Ang lala. Ayan. Kailangan daw na maidiin sa ghost projects ang mga kongresista na napangalanan upang masangkot nga si dating Speaker Romualdez. At eventually ay masangkot at maituro din daw si PBBM. Yan yung plano nila. So kung titignan natin, ang seste na itong mga Duterte, lahat ng kumakampi sa kanila ay yung mga balasubas, walang hiya, mga kriminal, yun na lang siguro ang magandang term, at yung mga taong pasakit sa ating bansa. Nakikita nyo naman ang pattern. Lahat ng nasa paligid ng mga Duterte ay ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan ang tipo. Yung mga taong may pananagutan sa batas. Kadalasan, yung mga yan ay tumatago na at tumatakas na sa batas. Katulad nga ni Harry Roque.